So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miati Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, our devotion talks about kailangan ba tayo ng Diyos? And our concepts all about independence. So, ang Diyos ay independent. So, walang pangangailangan, walang kakulangan, at sapat sa kanyang sarili. So, hindi niya tayo kailangan para siya ay maging Diyos. Hindi niya kailangan ang ating papuri upang siya ay maging maluwalhati. Ngunit sa kanyang biyaya at pag-ibig is pinili niyang makipag-ugnayan sa atin. Hindi dahil sa kanyang kakulangan, kundi para tayo ay makabahagi sa kanyang layunin at maranasan ang kanyang kabutihan. So, ang katotohanan ito ay nagpapababa ng ating sarili at nagtataas ng ating pananampalataya. So, ngayon nadako na tayo sa ating Bible reading. So, our Bible readings for today is Acts chapter 17 verse 24 and 25, ESV version. Ang Diyos na lumikha ng mundo at ng lahat ng narito ay Panginoon ng langit at ng lupa. Hindi siya naninirahan sa mga templong gawa ng tao at hindi rin siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang nangangailangan siya ng anuman. So, siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa lahat ng tao. So, ngayon na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is independent and self-sufficient. So, siya ang lumikha ng lahat, ngunit hindi siya umaasa sa nilikha niya. So, ang kanyang pagiging Diyos ay hindi nakadepende sa tao. Second is God does not need us, but we need God. So, bawat hininga natin, bawat biyaya na natatanggap natin, at bawat buhay natin ay nagmumula sa Kanya. So, tayo ay dapat at lubos na nakadepende sa Diyos. And last teaching is God invites us to partner with Him. So, bagamat hindi niya tayo kailangan, is inaanyayahan niya pa rin tayong makiisa sa Kanyang gawain, hindi bilang karagdagan sa kanyang kapangyarihan, kundi bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig. So, ngayon na tayo sa ating application. So, yung first application is live humbly at all times. So, dahil hindi tayo sentro ng lahat, is dapat matuto tayong lumahad ng may kababaang loob sa harap ng Diyos at ng ating kapwa. Second is learn to depend on God at all times. So, sa gitna ng tagumpay o kabiguan natin is dapat nating itaguyod ang ating pagtitiwala sa Diyos bilang ating tunay na pinagmumulan ng lahat. And lastly is love God and value what He values. So, sa ating tugon sa kanyang paanyaya ay hindi pilit kundi pag-ibig. So, nagmumula sa puso natin at ipinapakita sa pagsunod. So, ngayon na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about what is the proper response to God's invitation to serve Him. So, para sa akin, ang tamang tugon kasi ay yung pagpapakumbaba at pagsunod. Dahil hindi dahil tayo'y kailangan, kundi dahil tayo'y minamahal. So, kaya sa bawat pagkakataong tayo inuutusan ng Diyos, ang ating sagot ay, narito ako, Panginoon, gamitin mo ako. Hindi para sa ating kapurihan, kundi para sa kanyang kawalhatian. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil kahit hindi mo kami kailangan, is pinili mo kaming mahalin at anyayahan sa inyong gawain. Lord God, patawarin mo po kami kung minsan ay nag-aakalang kami ang may control. Turuan mo po kaming mamuhay ng may kababaang loob at lubos na nakadepende sa iyo. Naway maging tapat kami sa pagtungon sa iyong paanyaya, hindi para makuha ang iyong pagmamahal, kundi bilang tugon sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen.